At ayan, nakauwi na kami, tapos na yung simba. Kakain na sana ako ng tanghalian. Pero bago yan, chinek ko na muna yung message request. At nakita ko, meron nag-order. Bali, 4 bottle pala yung in-order niya. Dadalhin daw niya sa Japan. Dahil paalis na siya at rush na, kaya inuna ko na muna. Asikasuhin yung mga honey. At nung natapos namin asikasuhin yung honey, agad namin dineliver. Sa mga gusto pala ng pure honey, makakabili po kayo sa shop namin na Selena Honey Bee Farm. Meron po kami sa TikTok, Lazada at Shopee. Paki-message niyo lang po ako kung gusto niyo mag-order. At paki-follow na din po. At ayan, nahanap ka agad namin yung bahay nung nag-order. Yan, ang cute ng aso niya. Ang kukulit. At ang anak ko naman, pumasok ka agad. Ayan talaga yung anak ko, feel at home kahit di niya bahay. Bumili din kami ng tinapay. At yan, nakauwi na kami. Nakita namin yung pinsan niya, kukuha daw ng santol. Mga gusto palang bumili ng santol, paki-message na lang po ako. Kinayod na. Gugulayan na lang po. Santol at niyog, meron po kami available. Cut! Sabi ko. You look so beautiful in your puppy lips. Your puppy lips. You have your lips. This lip to be your puppy lips is so. Yan po guys. Okay. Maaga nga pala ako nag-asikaso. Nagluto ako ng sinapot at ginamos para almusalan. Ulam pala namin ay gabi. Ito na muna inulam namin para healthy. Kasi hirap naman pong puro karne. Katapos ko pala magluto ay nagsundo na kami sa anak namin. Medyo late nga kami nakasundo kaya medyo nagtampo siya. Yung batang makulit. Dapat sa aga. Sa aga may sukul ako. Ay, ayun mo. Halika na. Alawag niya. Maano yan? Masakit yan. Halika na. Bad. Napansin ko palang mukha niya, pulang-pula. Grabing init dito sa amin. Kahit di naman siya nagbilad sa araw, mukha niya namumutla. Pakauwi nga namin sa bahay, agad ko siyang pinakain. Gulay na gabi yung pinakain ko at sabi niya ang sarap daw. At pakatapos niya, pinatulog ko na siya para naman agad siyang lumaki. At kahit papano tumaba-taba.
At ayan, nakauwi na kami. Pakauwi ko nga pala sa bahay, nanap ko yung asawa ko. At alam ko naman kung saan siya hahanapin. Doon na naman sa mga bis niya. Napakapalad ko nga sa asawa ko kasi super sipag. Hindi siya nakapapakali na walang ginagawa sa isang araw. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ito ang pinagkaloob niya sa amin. Ang maging beekeeper, araw-gabi magkakasama. Mga bagay na pinapangarap ko bata pa lang ako, na magkaroon ng pamilyang hindi watak-watak at araw-araw nagsasama. Pagkatapos ko nga i-check yung asawa ko, ay yung colony pala. Nagtanim naman ako at nakatanim ako ng 2 punong saging. Wow! Super happy ko. Habang nagpapahinga kami, yung asawa ko naman ay nag-aayos ng paglalagyan ng mga colonies. Super sipag niya. Kahit gabi na nga, di siya tumitigil magtrabaho. Kaya yan, deserve niya na lang bingin at i-massage. Kahit man lang dito, maparamdam ko na mahal ko siya. Ulam pala namin ay miswa. Sinahugan ko ng konting hipon at nilagyan ko ng carrots. Konting hipon lang pala nilagay ko kasi dahil sumasakit ang tiyan ko at nangangati. Nilagyan ko din ng malunggay para healthy. Habang nagluluto ako, nagpapalaw naman ng niyog asawa ko kasi madami-dami din yung tumilamsik na niyog. At sayang naman kaya pinulot niya. Medyo napadami-dami nga yung kain ng anak ko kasi super sarap daw. Bihira lang kasi siya makatikim nito. At pagkatapos niyan, nagayak na siya. Siya na pala nag-asikaso sa sarili niya. Pero kahit ganun, sinisilip-silip ko siya kung tama yung mga ginagawa niya. Marunong na pala siya sumuot ng medyas at sapatos. At hinatid na namin siya sa school. Pagkatapos pumunta naman ako sa supermarket para makabili ng mantika at harina kasi gagawa ako ng sinapot at ginamos. Naalala ko nga nung estudyante ako, ito yung tinitinda ko. Lahat ng klase ng nilanggang at kakanin ay binenta ko na. Yung asawa ko lang yung nagluluto. Very supportive siya. Siya ang nagluluto at ako naman ang nagbebenta. At dahil sa pagtitinda ng nilanggang, doon kami nakaraos. At di kami nagkautang. Kapala lang ng pace para di magutom. Patapos ko pala mag-Bible study, nag-milk tea muna ako. Dahil 3 PM natapos yung Bible study, bali 1 hour pa yung hihintayin ko, kaya nag-milk tea muna ako. So hot this day, I'm just gonna have to milk tea now. Why? Look. Where's your forehead? It's here. Now where's your mouth? It's here. Now this is shoulders here. And hand here. Toes is here. Look at. I just have to show our eye, this leg, this Foot. nose, and shoulders. And this is what you have. I just have to say ear, and the another one is for mom. To say. And I trust that. Maybe there's more. Now, just have to. Here. My name is. Said mom, and just gonna have to do my name here. Just what? And this where I live. San Vicente, Castillo, Sorsogon. Wow, ikaw nagsulat. May nagturo sa'yo ng spelling? No. I mean yes. Ah, very good. And teacher just draw it in his paper. So we need a paper. Okay. And this, I say that January 8, January. Nag-request yung anak ko na sabi niya lutuan ko daw siya ng chicken. Gusto daw niya prito pero di ako nakabili ng harina kaya ginawa ko inadobo ko na lang. Saging lang pala yung hinalo ko dito. Saging lang kasi yung madami sa amin. Hinalo-halo ko lang, nilagay ko ng suka, tawyo, ayodes at paminta. Yung resulta nasarapan naman sila. Wash day nga pala nila ngayon kaya hindi sila naka-uniform. At ako naman, washing day ko ngayon. Nag-request yung anak ko na sabi niya, saging na lang nahilaw yung babaonin niya. Mapilit naman siya, kaya yan na lang pinabaong ko. At dahil naglalaba ako, kaya hindi ko siya mahatid. Kaya yung daddy na lang niya ang naghatid sa kanya. Yan, super excited na naman niya. Nagigib na rin yung asawa ko at pagkatapos niyan, nag-check na naman siya ng mga stingless bee. Napakaganda nga talaga maging beekeeper kasi kasama mo yung pamilya mo buong araw. Hanggang gabi. Napakapalad namin kasi nabubuhay kami ng magkakasama. At sapat lang yung kinikita. Masaya at busog na busog sa pagmamahalan. Hindi man kami mayaman pero nagsisikap kami para maging maayos ang aming buhay. At kinabukasan, sapat na sa amin ang isang anak basta mabibigay namin yung mga gusto niya. Nag-iisang anak lang namin yan at wala na kaming balak magkaroon ulit ng anak. Kaya kami super protective parents dahil para sa amin siya lang ang prinsesa namin.
Siya ang dahilan kung bakit kami nagsisikap. Pero may mga bagay na gusto niya na hindi namin binibigay. Tamang pagdidisiplina at pagmamahal lamang. Dahil nag-iisang anak siya, puspusan ang aming pagtuturo ng mga tamang pag-uugali at disiplina sa sarili niya. Katulad ng mga simpleng gawain sa bahay, pag-aayos sa sarili, pagligo, paghilamos, pag-toothbrush, lahat kailangan matutunan ng bata. Pinilihan ko siya ng Doy Donut, Lemon Square at Calchis. At maliit na water. Yung 50 pesos ko pala, 2 pesos na lang yung sukli. At after nyan, naglakad na ako papuntang market. Yung una kong binili ay tinapay. Para pang merienda at almusal bukas. Dumiretso na din ako sa supermarket. Bumili ako ng toothpaste. At itry ko nga itong black toothpaste. Kung effective. Bumili din ako ng syrup at tissue. Pati na rin aceite. Kasi ginagamit ko ito sa pagmassage sa asawa ko. Bumili din ako ng chicken at butter. Kasi gusto ko magsinangag kaya bumili ako ng butter. Kunti lang naman yung binili ko kasi meron pa naman dito sa bahay, madami pa. At bumili din po ako ng mga tusok-tusok. Yan, sarap. At bumili din ako ng palamig nila. Pagkatapos niyan, naglakad na ako papuntang school ng anak ko. Pero 2 PM pa lang. Kaya 2 oras ako nagtambay sa school nila. At napansin ko may asong tingin ng tingin sa akin. Kaya kahit papano binigyan ko na kahit konti. Pagkatapos ko bigyan, binantayan niya na ako. Di na umalis sa may tabi ko. Ayos talaga yung aso. Bigyan mo lang ng pagkain, magiging tapat na sa'yo. Sinilip ko muna yung room nila. Pero nakita ko sarado pa, kaya naupo-upo muna ako. Sa sobrang boring ko, medyo nakatulog ako. Sa wakas, uwian na. Pagbaba nga pala namin, akala ko wala yung daddy niya. Pero nandiyan pala. Kaya yan, super tuwang-tuwa naman yung batang makulit. Pag-uwi nga namin sa bahay, meron ng meriendahan. Bigay ng tita niya at pinsan niya. Natuwa siya, akala niya may birthdayhan. At sabi niya, salamat po. Maganda nga talaga kapag small family lang. Needs and wants, mabibigay mo. At napapagan ang buhay. Napakapalad ko na may asawa akong masipag, matalino at hindi padalos-dalos. Lahat ng hakbang ay pinag-iisipan dahil naniniwala kami na kami mismo ang gagawa ng paraan para umahon. Di namin kailangan ng maraming anak para guminhawa. Sana lahat ng mag-asawa ay nagpaplano ng pagpapamilya. Nagpaplano kung ilan lang ang iaanak. Nag-iisip muna bago gawa. Ialis din natin ang mga dahilan na okay lang magkaanak na madami dahil sa kadahilanan na isa naman sa kanila ang aahon sa'yo sa hirap. Sana naman wag ganun ang pag-iisip dahil tayo mismong mga magulang ang dapat gumawa nun. Dahil nga magulang tayo, tayo mismo ang gagawa ng pagbabago. Nang sa susunod na generation ng ating pamilya wala na maghihirap. Kapag ngayon pa lang sinimulan na natin, ialis natin sa isip natin na ang anak natin ang aahon sa atin. Dahil ang mangyayari, malulugmok ang anak natin dahil iaasa niya ang buhay niya sa magiging anak niya. Alalahanin natin, tayo ang magulang, dapat tayo ang gumagawa ng matibay na pundasyon. Kaya ikaw kung may pangarap ka, pangarap mong maging businesswoman, teacher, doktor, or kung ano pa man yan, huwag ka nang magpatumpik-tumpik, gawin mo na. Di naman rason ang kahirapan dahil pag gusto mo, kayang magawa ng paraan. Mangarap ka lang para magkaroon ng direksyon ang buhay mo. Sabayan mo ng tiyaga at sipag. Ang babait nyo ha. Asa na? Pakita nyo yung queen nyo. Grabe oh. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. The spiral. Ay, kanina nakita ko yung... Ayan, ang queen! Ay, ang queen o. Yan o. Diba yan? Ang laki. Oh, baka parang lilipad. Pinatago ko lang kasi baka naman umalis. Wow, na-timing natin yung queen. Bihira lang kasi magpakita yung queen eh. Kaya ngayon ko lang nakita kaya super tuwa ako. Yan. Yan. Sundan na natin. Pinapasok ko lang kasi baka naman maano. Lumayo. Lumabas. Yan. Yan, sure na buhay yan. At yung queen cell naman, hahanapin naman namin dito yung queen cell. Ito naman yung pang-split. Ay, sure na pala may queen cell dyan. Nakita namin kanina. Wow. At yan, ganyan lang yung pag-split. Yan. Tapos papatungan ng bao. Dahil wala ng araw, kapag isip ako na magdilig ng kakao tree na tinanim ko.
Sa ilog lang pala ako kukuha ng tubig. Nasa may ilog lang kasi tinanim ko yung cacao tree. Kaya wala nang hirap kapag nakapag-isip ako magdilig. Sa pagtatanim, di lang produkto ang iniisip. Isipin din natin yung pag-aalaga sa kanila. I-maintain din natin na okay sila. Dahil ang tanim, kapag hindi mo inalagaan, huwag ka nang umasa ng produkto. Walang nagtanim na hindi umaasa ng bunga. Pero wala ding bata na lumaki na walang pagkain o inumin. Katulad ng halaman, mga puno, para din silang mga bata. Kailangan din nila ng alalay habang lumalaki. Kasi kung gusto mo masaganang ani, kailangan mo paghirapan. Pauna ka lang naman maghihirap. Dahil kung maayos naman ang pag-aalaga mo sa mga tanim mo, tiyak di ka mabibigo. Hindi porket na tinanim mo na, aasa ka na. Kailangan mo din i-maintain ang mga needs nila. Katulad ng tubig. Sa pagtatanim, di lang ikaw ang nagbe-benefit. Bukod sa nakatulong ka na sa kalikasan, hindi ka pa naging pabigat. Tunay nga na kapag masipag ka, hindi ka magugutom. Ang sarap nga talaga mamuhay sa bundok. Yung wala kang iniisip na iba, napakasimple lang gagawin mo, wala kang pakikisamahan, walang marites, or anumang klase ng tao. Ikaw lagi ang magpapasya ng oras mo, ng desisyon mo sa buhay. Super relaxing. Libreng pagkain, libreng gulay, lahat nandito na sa bundok. Ulit-ulit man akong papiliin, di magbabago na, bundok talaga ang gusto kong tirahan. Bilang isang simpleng babae na pagmamahal ng pamilya ay sapat na. Pagkatapos namin kumain, maya-maya lang dumating na yung truck. Pinasundo na lang namin dito para makalis naman kami sa pagod. Kasi super mura ng bilihan ng coconut ngayon. Halos ibibigay mo na lang. Pamigay na presyo na kasi siya 5 pesos per kilo na lang. At dyan, sila na yung naghahakot at naglagay sa truck. At dito na rin po kinilo. Kunti na lang po pala yung natira sa amin kasi hati pa sa nagkawit at nagpalaw. Pagkatapos nga po pala niyan, namulot pa yung asawa ko yung mga talsik na niyog. Hindi nakita ng tagapulot. Sayang pa kasi nun. Sana nga bumalik na sa dati yung presyohan, 10 per kilo. Kahit pa paano makakaraos-raos na din sa pagod at paghihintay. Naalala ko nung estudyante ako, ito yung bumuhay sa amin. Kasi sinusolo lang ng asawa ko. Di siya kumukuha ng katulong kasi sabi niya sayang naman. Kaya matagal kami natatapos or paunti-unti lang namin hina-harvest. Pero kahit ganoon, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi marami kaming natutunan at mga pinagdaanan na mahihirap. Lahat naman yun dinaanan lang namin. At yan, binigyan po pala kami ng pasalubong ng asawa ko. Pangalawang araw na po pala ito sa pagpapaguti. At kami ay nag-give na muna ng tubig at diretso na malingki na rin. Bumili din po pala ako ng hotcake at naglibot-libot kasi hinahanap po yung suman. Suman na walang mani. Yung plain lang na latik. Ang karamihan gusto na may mani pero para sa akin, di ko gusto yung lasa. Ayan, naglibot-libot ako, halos lahat may mani. Kaya yan, nakakuha din ako ng walang mani na suman. Sa sobrang mahal ng mga bilihin, nahirapan ako kung anong bibilihin ko. Kasi konti lang naman yung budget ko. Kaya bumili na lang ako ng 1 kilong isda at 2 kilong baboy. Bumili din po pala ako ng mga prutas, gulay. Nakakita nga pala ako ng mangustin kaya tamang-tama, di pa nakakatikim ang anak ko nito kaya bibilihan ko. At sana kainin. Bumili din po pala ako ng sibuyas, 50 yung 1/4 kaya 1/4 lang binili ko. At dinamihan ko lang yung bawang kasi mas mura yung bawang And after that, umuwi na kami. Inisikaso ko muna yung babaunin ng anak ko. Hotcake, pipino, and mangustin. Bali yan na po pala yung lunch niya. At pagkatapos naligo na kami. Magna 9 PM na kaya pumunta na kami ng simbahan. Buti at hindi kami na late. Kasi meron pa kaming allowance na 15 minutes. Mas mabuti nga talaga mas maaga ka. Maraming salamat sa Diyos kasi nakapag-attend kami ngayon na linggo. Akala ko nga hindi ako makaka-attend sa sobrang dami ng mga gawain dito sa bahay. Pero bigla akong nahiya sa Diyos. Kasi sa 7 days, 1 araw lang naman hinihingi niya at hindi pa nga nauubos ang 1 araw kasi 2 oras lang. Hirap naman na ipagkait pa sa kanya. Dahil siya ang Diyos na hindi nagsasawang mag-provide, mag-intindi sa'yo. Nagpakawit nga po pala kami ng niyog. Bilog lang namin ibebenta para mas mabilis yung pera at hindi na mapagod ng husto kung iaagon pa. Madami nga po pala ang harvest ngayon. Kasi masisipag at magagaling ang pollinator natin. Yang mga stingless bee or lokot, kiwot, kalulot. Tanghali na pala kaya pinakain na muna namin sila, yung mga nagtatrabaho. Habang ako, panay pa rin ng linis ng mga bao. At ang asawa ko naman, nagwi-welding, ginagawa yung hagdanan para sa pagbuo sa bahay. At nagpintura din siya. Bilib nga po pala ako sa naghahakot ng niyog. Super lakas pa ng tuhod kahit matanda na. Siguro ganyan talaga pag farmer. Bukod sa humahaba ang buhay, malakas ang pangangatawan. At nakita din po pala nila yung saging. Hinog na daw. Kaya ayun, kinuha na namin. Di pala namin napansin na may hinog na pala na saging dito sa amin. Kasi kala namin next month pa yan ma-harvest.
Kaya thanks God sa walang sawang blessing. Naalala ko po pala nung tinatanim namin to. Ay, pinatanim pala. Super saya ko, lagi ko nilalagyan ng pataba yung bunot ng niyog. Kaya hanggat maaari kung kaya nyo magtanim ngayon, magtanim na kayo. Huwag nyo nang isipin na bukas na hanggang sa abutan ng taon. Noong 2021, nakapag-isip kami na magtanim. At ngayon, hina-harvest na namin. Pero 2019, nandito na kami. Nanghinayan ako sa 2 taon. Sa 2 taon na yun, plus ngayon, siguro may namumunga na kaming mangga. Kaya kayo hanggat maaari, simulan nyo na. Huwag na mag-isip kung sino makikinabang. Mahalaga nakatulong ka. I learned what is a shark though it have a cat. Gonna have to eat it because he like the spell up. And two, if you didn't have cat, you're sure the shark will have to still get you. And don't have to still get him and go off in the safety room. You'll have to swim. Like that. Right? And secondly, you're gonna have to keep the medicine because I got this a candy. So keep the medicine, please. Ganun pala yun. Or I can have to get dizzy if I didn't have a sick. I got mommy the medicine is a candy, so you can keep it and then have to and maybe I didn't have to pound it. At least information is you have to just keep it. Nagluto nga pala ako ng tinula na may liver, gizzard, at chicken. Ewan ko ba, basta hinalo-halo ko na lang. Katapos minarinate ko muna po pala yung atay. At pagkatapos, ginisa-gisa ko lang, nilagyan ng iodized, pamintang bilog, at nagsampay muna po pala ako ng tilabhan. Habang tulog pa yung anak ko, madami na akong ginawa. Nung nagising na siya, binigyan ko siya ng apple, milk. Yan na po yung pinaka-almusal niya. At ayan, luto na, pwede nang kumain. Nagtanim po pala yung asawa ko ng coconut tree, banana tree, sipag. Nagpakupra muna po pala kami, pero bilog lang namin ibebenta. Bali, tinignan ko po pala yung tanim kong pinya kasi mayroon dito madali na maghinog. Pero ngayon di ko na nakita, naunahan na po ako. Kasi nasa may bakod lang namin, kaya madali makuha ng mga dumadaan. 1 hour lang pala, natuyo na yung mga damit na sinampay ko. At binisita ko naman yung mga tanim ko, na guyabano, malunggay, at gabi. Lahat sila nabuhay. Wow. At meron din luyang din. Pop, shut. Okay. Okay. Hello guys. I'm Princess Sanana Elasim. I live San Vicente, Castilla, Sorsogon. My age is 5 years old. My birthday is January 8th. I like a doll and a dress because it's so beautiful dress. I didn't like a broccoli because it's so new. And I didn't like sun because if I sleep there's a sun. Ew. I like this toy, airplane toy. But this is my favorite things. And you can have to see it. It's so fun to sleep. So my hand can just gonna hide to try that like that. So I didn't know what now. But now I can try that. Or not. Can you have to see the nose sheets? What the? I'm happy in the ice cream because it's so yummy. I'm sad because my cousin gonna have to get off because I'm just gonna have to school. That's all guys about me. I hope you enjoy my video.